papunta na po ang Pilipinas sa impyerno. Kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Nako po, President Bongbong Marcos pinagre-resign na dahil po daw ang Pilipinas ay papunta na daw sa impyerno. Ayon kay Attorney Harry Roque, pinagre-resign na po niya si President Bongbong Marcos dahil nga po yung Pilipinas ay papunta na po daw sa impyerno. Pakinggan po natin yung pahayag ni Attorney Harry Roque. So walang magagawa yung mass resignation ng iyong mga gabinete para tayo ay umahon dito sa putik na tayo nalubog. Ikaw ang mag-resign, bigyan mo ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaan mong mamuno si Inday Sara Duterte. So let this day mark the day of National Resign Now Movement. National Marcos Jr. Resign Now Movement. Dahil yan ang tunay na solusyon, hindi ang resignation ng gabinete, resignation ng ulo. Tama ba ho ako o hindi? Well, maraming salamat po sa inyong mga komento ha. At maraming salamat sa mga nanonood ngayong live. Pero kinakailangan talaga mayroong magsimula. At sisimulan ko na po ngayon. Mr. Marcos Jr., hindi po solusyon ang mass resignation ng iyong gabinete sa problema ng sobrang pamumulitika at sa problema ng hindi nararamdaman ng taong bayan ang gawain ng gobyerno. Tama po, sobrang pamumulitika, pero kayo po ang sobrang namulitika. Mali po na hindi ramdam ng tao ang serbisyo ng gobyerno kasi wala pong serbisyo talagang ibinibigay sa gobyerno. Tama. Ang solusyon po, kayo pong mag-resign, bigyan ng bagong simula ang bansang Pilipinas, hayaang mamuno ang Inday Sara Duterte. Yan naman po ay kung talagang tunay pa kayong may natitirang pagmamahal sa bayan. Dahil 3 taon pa po sa ilalim ninyo, papunta na po ang Pilipinas sa impyerno. Maawa naman po kayo, mag-resign na. Ayun, maawa naman kayo dahil ang bansang Pilipinas ay papunta na daw sa impyerno. Ayon diyan sa sinasabi ni Attorney Harry Roque, pinagre-resign na po niya si President Bongbong Marcos. Naawa na, umaawa na daw kayo sa bansang Pilipinas dahil papunta na sa impyerno. So ayun mga kababayan, sang-ayon po ba kayo doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na panawagan na mag-resign na si President Bongbong Marcos? Ano po ba ang maiko-comment nyo dito sa kanyang pahayag? Grabe po mga kababayan, dahil sinabi nga ni Attorney Roque na hindi po yung mga kabinete ang dapat anuhin, dapat siya mismo ang magre-resign at si VP Sara Duterte na po ang mamuno ng bansa. Hayaan po na si VP Sara na po ang mamuno sa bansa. Kaya pinagre-resign na po ni Attorney Harry Roque si PBBM. Dahil gusto niya na si VP Sara na po ang mamuno. Dahil nakikita nga na po ni Attorney Harry Roque na wala pong patutunguhan ang Pilipinas kundi doon sa impyerno daw. Ayon yan sa pahayag ni Attorney Harry Roque. So ano yung mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo doon sa panawagan ni Attorney Harry Roque? Ano po ang masasabi nyo doon? Mukhang mag-isip-isip siguro ang Pangulo nito kung makita mo niya itong video ni Attorney Harry Roque. O kaya naman ang sasagot dito wala na pong iba kundi si Ate Claire. Malamang po si Ate Claire po ang sasagot dito sa pahayag ni Attorney Harry Roque. Sigurado po may buwelta na naman yun. May buwelta na naman yun si Ate Claire kay Attorney Harry Roque. Alam naman po natin yun, hindi lang pwede tanungin yun dahil buwelta rin yun. Hindi yung tatanungin lang siya anong masasabi nyo sa sinasabi ni Attorney Harry Roque na pinagre-resign na po si President Marcos dahil papunta na po sa impyerno ng Pilipinas.
Ang sagot niyan sigurado ni Ate Claire ay buwelta. Bubuweltahan niya kaagad yan si Attorney Harry Roque. Alam po natin ang banat ni Ate Claire. Buwelta kaagad yan. Buwelta pagdating sa mga Duterte. Wala pong sagot na diretsahan yan, kundi bubuwelta, babawi kaagad yan. Re-resback kaagad ang salita yan si Ate Claire. Alam po natin yan, di ba mga kababayan? Marami pong nagsusubaybay dyan pag siya ang nagsasalita. Dahil alam po natin, buwelta kaagad ang ilalabas niyan sa kanyang mga bibig. Pag siya ay tinatanong tungkol sa mga, halimbawa, Duterte, kung anong masasabi, buwelta kaagad yan. Tanong mo, tanong ng reporter, pero ang sagot niyan, buwelta. Sigurado yan, siya ang sasagot yan. At hindi mangyayari yan na magre-resign yan si BBM. Malabo sa sabaw ng pusit yan. Sigurado yan dahil alam niya pag siya bababa sa pwesto, sigurado maraming maghahabol yan sa kanya. Baka isa na rin po sila ni VP Sara Duterte. Kaya matakot na lang siguro yan o takot lang siguro yan mag-resign. Saka hindi nila gagawin yan. Malabong mangyari na gagawin nila yan. Kung buwelta ang tatong natin, kung buwelta siguro yan, sigurado may buwelta sa Ate Claire dyan. Sinasabi ni Attorney Harry Roque. At saka mga kababayan, naalala nyo po ba yung nakaraang eleksyon? Di nyo ba nakikita yung resulta? Yung mga kasundaluhan, kapulisan, mga government employee, kung sino po ba yung pinakamaraming binuto nila, lalong-lalo sa Mindanao? Ang pinakamaraming binuto ng mga pulis at sa mga kasundaluhan ay ang Duterte. Wala ni isang alyansa na nakapasok sa top 10 yata sa butuhan ng senatorial sa mga kapulisan. Mas lamang po ang Duterte. Sa alyansa wala pong nakakapasok. Kaya grabe po ang suporta ng mga kapulisan at kasundaluhan sa Duterte na mga senatorial line-up nung nakaraang eleksyon. May resulta po dyan, nakikita po, pinapakita po, binabalita na yung mas mataas na binuto ng mga kapulisan at kasundaluhan ay yung Duterte, hindi po yung alyansa. Napakarami pong bumuto mga kapulisan at kasundaluhan sa Duterte. So dito natin nakikita na napakalakas po ng suporta ng kapulisan at kasundaluhan sa mga Duterte. Kaso lang, siyempre may mga matataas na opisyal yan, hindi yan sila basta-basta magsasalita. Naalala nyo rin po yung isang pulis dati na nagsasalita at pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte ay pinaalis po nila sa pwesto. Nagsalita din po yon. Nagsalita po yung pulis na yon na kung siguro ang sinasabi niya ay pabor sa administrasyon, siguro daw ay hindi siya tatanggalin o maalis sa pwesto. Pero dahil pinagtanggol na si Pangulong Rodrigo Duterte, ayan, pinag-initan po siya at iniipit po siya. May sinasabi po dyan yung yung dating pulis na yon na umalis na siya sa pwesto dahil nga pinag-initan po siya, dahil nga pinagtanggol niya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag. Ito po, pakinggan po natin yung pahayag ng pulis na nag-resign dahil pinag-initan po siya, dahil pinagtanggol po niya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi nila, hindi naman daw ako tinutulungan ng mga Duterte, kaya wala na ako sa serbisyo. For your information, hindi ko po sila kilala personally, at hindi rin po nila ako kilala personally. Ibig sabihin, ipinagtanggol ko lang si Duterte dahil isa siyang simpleng mamamayang Pilipino na nilapastangan ang mga karapatan, hindi dahil Duterte siya. Kung nagawa nila yon sa isang dating presidente, paano lang yung mga ibang taong walang kalaban-laban? Diba? Ipinaglalaban ko lang ang due process para sa kanya, katulad din ng mga ibang mamamayang Pilipino. Hindi lang dahil sa kanya. Ginawa ko lang yung alam kong tama nang walang hinihingi o ina-expect na kapalit. Dahil trabaho ko yun bilang pulis. Ginawa ko lang yung alam kong tama kahit ikatanggal ko pa yun sa serbisyo. At kahit ginigipit na nila ako ngayon. At hindi ko rin pinagsisisihan mga kasama. Kaya laban lang tayo para sa tama. Ito ang totoo. Kung pro-administration sana yung mga post ko, wala sana akong kaso. At active pa rin sana ako sa serbisyo. Kaso dahil sumalungat ako sa kanila, kinasuhan nila ako. Ganyan kabulok ang sistema mga kasama. Kapag pulis pala, hindi pala pwedeng bumanat at pumuna sa mali ng mga nakaupo sa gobyerno. Ano yun? Gawin nilang parang asong sunod-sunuran yung mga tao. So kung pulis pala ako, wala na akong right to freedom of speech or expression. Nagpulis ako para maging pulis ng mga tao. Hindi para maging aso-aso ng mga politiko.
Pro-constitution dapat ang mga pulis, hindi pro-administration. Ang batas ay batas, ang mali ay mali. Kung ano ang sinasabi sa constitution, yun dapat ang sundin. Hindi po kasi sinabi ng administration, susundin mo na agad. Check mo naman muna kung naaayon ba sa batas o hindi. Pulis, gagawin nilang aso-aso. Naku, hindi po pwede sa akin yan. Kaya nag-resign na lang ako mga kasama. Grabe mga kababayan, di ba? Kaya huwag kang kumalaban sa administrasyon ngayon kung ikaw ay pulis dahil sigurado maging gaya din dyan mangyayari dyan. Tingnan nyo po yung Duterte Party List. Ngayon hindi pa na-proklama dahil po daw sa kasong kinaharap, samantala yung kaso daw napakatagal na po yan, 2019 pa, nakaupo nga sila doon nung nakaraan, tapos ngayon hindi po sila pinoproklama. Alam po natin na ang Duterte Youth Party List o sila ni dating Congressman na Cardima ang nag-ahain ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayan ngayon, nanalo sila, 2 milyon megit ang bumuto sa kanila, hindi po pinoproklama ng kumilik dahil nga po daw may kaso o talagang daw yung kaso, matibay daw yung kaso laban sa kanila, samantala nung nakaraan wala naman. Samantala yung kay Erwin Tulfo na may petition na disqualification, dinismiss po kaagad dahil dun sa citizenship niya, dinismiss kaagad ng kumilik. Pero itong Duterte Youth Party List, hindi po nila pinoproklama. Alam po natin dahil nga talagang ito ang Duterte Youth Party List ang maghahain ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi na nga po nila nakaraan na susunod na linggo nila ihahain ulit dahil yung nakaraang paghain nila hindi po tinanggap. Kaya ngayon babalik sila ulit. Kaso lang nga ngayon hindi sila pinoproklama ng kumilik. Kaya sila ngayon na magkakaso o kakasuhan nila si George Garcia. Bakit hindi sila pinoproklama? Yan, kaya kayo na po magsasabi dito sa mga pinarating ko sa inyo. Ayun nga yung panawagan ni Atty. Harry Roque na pinagre-resign na po niya si PBBM dahil nga po daw walang patutunguhan ng Pilipinas kundi patungo sa impyerno na ang Pilipinas. At hayaan na po sana na si VP Sara Duterte ang mamuno ng bansa. Kapag si VP Sara siguro ang mamuno ng bansa, matutuwa po tayo niyan mga kababayan dahil alam po natin siguradong pulbos ang mga korupsyon dyan sa gobyerno. Mapupulbos yan, sigurado. Haharbisin ni VP Sara Duterte ang mga yan. Sigurado po yan. Kaya sana mangyari na maging Pangulo si VP Sara Duterte. Pero malabo atang mangyari na mag-resign si President Bongbong Marcos. Kaya asahan na lang po natin sa 2028 presidential election. Abang-abangan po natin mga kababayan. I-comment nyo lang po kung ano pong masasabi nyo sa panawagan ni Atty. Harry Roque at sa anong masasabi nyo doon sa sinasabi ng dating pulis na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. At huwag nyo sana po kalimutan mag-like at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, Idners Vlog po, paki-subscribe po kung okay lang po sa inyo. Kaya ingat po kayo mga kababayan. Maraming salamat po.